Ipinagpatuloy niya ang paghahanap sa dalaga. Hindi na niya ginamit ang kapangyarihan upang maging higit na kapanapanabik ang bawat paghakbang. Maglalaro sila ni Teresa ng taguan at siya ang taya. Binaybay ni Victor ang kahabaan ng pasilyo. Natatawa siya sa mga nadaraan ng estatwang pawang may mga piring. Ang mga iyon na rin ang gagamitin niyang palatandaan upang masundan si Teresa. Hindi naman lahat ng estatwang ikinalat niya sa kastilyo ay nagawang piringan ng dalaga. Nakikita niya ang ilang bahagi, ngunit hindi sa bahaging iyon na kanyang napuntahan. Sa makatuwid, hindi pa nito nararating ang mga lugar na iyon. Lalo siyang nakaramdam ng pananabik. Hindi pa niya mapigilang pagtawanan ng sarili sa tuwing papasukin ng bawat silid sa pasilyong ang estatwang nasa labas ay may piring. At natatawa pa rin naiiling sa tuwing mabibigong si Teresa ay makita. Pinahahanga siya ng kalaro. Mahusay itong magtago, kaya naman aliw na aliw siya sa paghahanap. Tila namamasya lang, pinagpatuloy niya ang paglalakad. Wala namang dahilan upang siya'y magmadali o kaya'y mag-alala. Ano man ang gawin ni Teresa, ay hindi pa rin makalalabas dahil sa nilikha niyang mga harang. Hindi siya matatakasan. Ipinagpatuloy niya ang paghahanap. Nangiti siya nang mula sa di kalayuan ay makitang walang piring ang mga estatwang alagad at ang estatwa ng malaking kobra sa tapat ng silid aklatan. Kinutuban siya. Posibleng naroon sa loob ang hinahanap niya. Maingat siyang naglakad. Halos buhatin ang katawan upang hindi makalikha muntimang yabag. Natatawa siya sa kakatuwang itsura habang dahan-dahang lumalapit sa pintong nakasara. Ramdam niya ang tensyon, ang pananabik na malaman kung naroon nga ito sa loob. Muli siyang nangiti nang maramdamang may gumagalaw sa loob. Unti-unti niyang binuksan ang pinto. Dahan-dahan. Gusto niya itong bulagain. Ipaintindi na saan man ito magtago ay mahahanap niya pa rin. Na walang lugar sa loob ng kastilyo ang makatatakas sa kanyang paningin. Maingat niyang nilampasan ang hanay ng mga estanteng kinalalagyan ng mga libro habang sinusundan ang pinanggagalingan ng kumikilos. Mayabang siyang napatango nang makita itong nakatayo sa bandang sulok at abalang-abala sa kung anong hinahanap sa mga librong naroon. Tumigil siya sa kabilang gilid ng estante kung saan hindi nito mapapansin at saka ito pinanood. Pinigilan niyang matawa sa itsura ni Teresa habang seryosong hawak ang malapad at makapal na librong napili. Pinaparaanan nito ng hintuturo ang pahina ng libro. May hinahanap doon. At nang makita, binasana ng laway ang daliring ginagamit sa paglilipat ng mga pahina. Tinakpan niya ang sariling bibig upang pigilang mapabungis-ngis nang magsimula itong bumulong, tumatango, tapos ay iiling. Naitanong tuloy niya sa sarili kung ano ang binabasa nito. Samantala si Teresa. Ang lahat ng atensyon ay nasa librong ang nilalaman ay pamamaraan kung paano mapapatay ang vampira. Sabuyan ng bawang. Mabilis siyang umiling. Nasubukan ko na yan, di naman mabisa. Siguro, kung sa pangkaraniwang vampira maaaring tumalab. Ngunit, hindi kay Victor. Reklamo niya. Sanga ng kahoy na pinatulis ang dulo ang nabasa niya.
Nandilat ang kanyang mga mata at bahagyang napanganga. Umayos pa sa pagkakatayo upang mabasa iyong maigi. Hindi pa rin namamalayang may mga matang nagmamasid. Si Victor na hindi na nakatiis, maingat nang humahakbang palapit. Gumawi siya sa gawing likuran ni Teresa. Nakatutok ang atensyon ng dalaga sa binabasa. Napalunok siya nang matuon ang paningin niya sa makinis nitong balikat. Ang mumunting balahibong nakatubo sa balat nito ay waring kumakaway, nag-aanyaya. At hindi na naman niya iyon nagawang tanggihan. Marahan niyang ipinulupot ang mga bisig sa bewang nito. Nagulat si Teresa at nagtangkang kumawala, kaya agad niyang hinapit palapit at dali-daling ibinaon sa kaliwang balikat nito ang kanyang mga pangil. Napapikit siya ng malasahan ang sariwang dugo ng dalaga. Walang kasing sarap. Nakahuhumaling. Kaya habang tumatagal ay hinahanap-hanap niya. Gusto niyang palaging matikman, namnaming maigi hanggang sa huling patak. Naidilat niya ang mga mata nang maramdaman ang pagbagal ng pagtibok ng puso nito. Animo na paso. Mabilis niyang inalis ang nakabaong mga pangil. Ibig pa niyang pagalitan ang sarili kung natagalan pa kahit sandali. Mapapatay niya ang dalaga. Bumuway ito sa kanyang bisig, maputlang maputla at hinang-hina. Natuon naman ang mga mata niya sa labi nito. Sa bibig na ang hugis ay katakam-takam. Bahagya niyang naiurong ang mukha nang sa paglungay-ngay ng ulo nito'y nagkaroon iyon ng awang. Marahan niyang ikinulong sa palad ang leeg nito. Anyong sinasakal at saka pinaraanan ng hinlalaki ang labi nitong maputla pa rin ang kulay. Muli niyang hinagod ng tingin ang maganda nitong mukha. Ang kainosentihan ay nababaka sa kabila ng aura ng katapangan, dalisay at kaakit-akit. Hindi na niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha, ang bibig, at siniil iyon ng halik. Hindi lamang dugo ng dalaga ang palagi niyang pinananabikan, kung hindi ang labi nitong para sa kanya'y kasing tamis ng pulot pukyutan. Nakangiti na niyang binuhat ang dalaga matapos itong hagkan at saka buong ingat ng naglakad pabalik sa silid. Maingat niya itong inilapag sa ibabaw ng malambot na higaan. Kinumutan. Hinaplos ang noo. Hinagka ng mahabang buhok. At saka iniwan. Hahayaan niya muna itong matulog upang makabawi ng lakas. Sa balkonahe siya tumuloy. Doon siya dadaan. Mula sa tinutuntungang sahig, tumalon siya pababa. Baliwala siyang umunat ng tayo at saka hinanap si David upang utusang mangaso para sa pananghaliang hihahanda sa dalaga. Ilang oras pa ang lumipas bago nagising si Teresa. Nangihina siyang bumangon. Hindi man nakita. Alam niyang si Victor ang dumating at sumakmal sa kanya. Sa kabila ng paglalagay niya ng piraso ng tela sa mga mata ng estatwang nadaraanan, ay nakita pa rin siya. Nalaman niyang may hiwagang nakapaloob sa mga estatwa nang mapansin niya ang sariling refleksyon sa mata ng mga iyon. Naisip niyang ang nakikita ng mga iyon ay naihahatid sa paningin ng Dark Lord kaya gumawa siya ng paraan. Mula sa kumot na pinagpunit-punit, tinalian niya ang mga iyon at tama ang hinala niya dahil nakapasok siya sa silid-aklatan nang hindi nito agad nalaman. Sukat sa naisip ay agad niyang naalala
ang makapal na librong natagpuan doon. Ang nabasang kwento at ang alamat tungkol sa mga elementong tulad ni Victor. Sanga ng kahoy na pinatulis ang dulo. Itarak sa dibdib ng vampira habang natutulog ng mahimbing sa loob ng kabaong. Nangiti siya. Magbabayad ka, Victor. Kung totoo nga ako nga ang bumuhay sa'yo, ako rin ang papatay sa'yo. Ibabalik kita sa ilalim ng lupang himlayan mo. Pagkasabi, naglakad na siya palabas sa silid, palabas sa kastilyo. Dahil pamilyar na sa pasilyo at ilang panig ng kastilyo, ilang sandali lang ay nasa tapat na siya ng malapad na pinto. Bago tuluyang lumabas ay palihim siyang sumilip sa gilid. Tinignan kung may nagbabantay. Hindi niya nalilimutan ang nangyari nang minsang tangkaing tumakas. Kamuntik na siyang lapain ng mabangis na lobong bigla na lang sumulpot mula sa kung saan. Malaki ang posibilidad na bigla na naman itong lumabas kung makikita siya. Naisip niyang ito ang tagapagbantay doon. Nasugatan niya ito kaya kinakabahan siya. Paano kung inaabangan nito ang kanyang paglabas? Kung naghihintay lang ng tiyempo upang ituloy ang naudlot na paglapas sa kanya. Mabilis niyang ipinilig ang ulo na tila ba sa ganoong paraan ay matatanggal ang agam-agam. Pinalakas niya ang loob. Ngayon pa ba siya susuko? Ngayong alam na niya ang dapat gawin sa Dark Lord na dumukot sa kanya. Humugot siya ng malalim na paghinga upang paluwagin ang kumakabog na dibdib. Palabas na siya nang may maalala uli. Kailangan niya ng patalim o kahit anong armas na magagamit. Una, para protektahan ang sarili laban sa lobo. Pangalawa, upang mapatulis ang sangang makikita niya. Pumihit siya at naglakad patungo sa kusina. Kamuntik na siyang mapasigaw nang matuklasang hindi siya nag-iisa. Natitiyak niyang hindi si Victor ang lalaking nakatayo patalikod sa kanya. May iba pa pala itong kasama sa kastilyo maliban sa mga halimaw na alagad. Makaka-face to face na ni Teresa ang lobong si David. Dito na kaya magsisimula ang panibagong labanan. Labanan sa pagitan ng lobo at vampira. Muli niyo po akong samahan sa pagpapatuloy ng kanilang kasaysayan. Ito po ang inyong Ate Kilabot, Ate Doris, na pansamantalang nagpapaalam, ngunit muling magbabalik sa ibang araw upang ipagpatuloy ang ating kwentuhan. Ingat po at God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Bye!